po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ito naman pong side na tong ipakikita ko sa inyo. Dito po ito sa harap ng aming bahay. Ito po ay mga orchids din, yung Mocara, Dendrobium orchids, mga dancing ladies, at meron pa po akong iba dyan na mga orchids. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, ito po yung madalang ko na ipakita sa inyo dahil ang madalas kong maipakita yung nandun sa harapan ng grotto dahil mas madalas sila na mamulaklak. Dahil nga po full sun sila. Ito po kasing mga orchids na to, nalililima na dito ng puno ng mangga. Kaya after na mamunga nitong puno ng mangga na to, papatanggal ko yung mga sanga dito. Ayan, kahit dito, pababawasan ko yan ng sanga para lumiwanag ulit po dito sa side na to at makakuha din ng matagal-tagal na araw itong mga orchids na nandito. Unahin ko po dito sa aking mga DIY driftwood. Ito yung mga unang Mocara na tinanim ko. At ito din po yung mga Mocara na unang-una ko na binili. Bago po malanta itong aking si Yellow Gold Mocara. Ayan, pakikita ko na sa inyo. Ayan, ito. Halos ganito lang din yung bulaklak niyan. Yan yung tatlo na yan. Kaya lang merong mas malaking bulaklak dito sa tatlo na to. Hindi ko maalala kung ito o ito. Tapos yung dalawa, maliit lang yung bulaklak. Pero magkakamukha lang din po sila. Dito po meron po akong 6 na DIY driftwood na kinakapitan po ng mga iba't ibang klase ng Mocara. At meron po ako dito na 11 pieces na Mocara. Hindi ko po masasabi na 11 varieties ng Mocara orchids kasi ito nga pong tatlo na to halos magkakamukha sila. Size lang po ng bulaklak yung pinagkaiba nila. Tapos the rest, meron pang hindi namumulaklak dyan. Itong Nora Blue, itong mataas na to, taas lang siya ng taas pero mula nung binili ko yan, hindi pa po siya nagbibigay ng bulaklak sa akin. Tsaka ito, tsaka ito. Yan. Tatlo yung hindi pa nagbibigay ng bulaklak. Pero the rest madalas. Lalo na itong si Mocara Salaya Red. Ayan o. Katatapos lang niyan na magbulaklak. Ayan pa nga yung mga spike niya. Ngayon, meron na naman po na panibagong spike at tsak, mahaba na naman yan. Tingnan nyo yung mga buds, ang dami. At meron po ako nakahanging basket dito ng mga dancing ladies. Iyan po ay native, yung binili ko lang po sa mga ita doon sa palengke. Na-propagate ko na po yung tatlo na yan. Nilagay ko lang dito sa araw kasi parang mabagal sila na magbigay ng bulaklak sa akin. Tapos ito yung MacArthur tree na kinapitan ko ng mga keikis ng aking mga Dendrobium orchids. Yan, ito mga keikis lang po yan na maliliit noon. Ngayon tingnan nyo nagbulaklak na. Ito ang ID po nitong kulay green na yan ay si Burana Green. Yan, tingnan nyo ito. Kasi kahit ako, nahihirapan din po ako na mag-ID ng mga Dendrobium orchids dahil sa dami po ng variety ng mga orchids. Kasi ang orchids, iba-ibang variety. Merong Dendrobium, merong Mocara, merong Oncidium, Cymbidium, Strapleaf, Cattleya. Yan. Tapos, sa Dendrobium, napakarami din po na ID niyan. Kaya napakahirap po na IDhan yung mga orchids. Kaya kapag nakikita ko po at nalalaman ko yung mga ID, nilalagyan ko na po dito ng
ID talaga. Ito pong sinulatan ko na ng ID nitong dendrobium na to. Ito po ay pinagbasyuhan lang ng powder. Yan. Ginawa akong ganyan kaysa itapon ko at ilagay sa basurahan. Sinulatan ko na lang po ng mga ID ng aking mga orchids. Ayan, madalas tong mag-bloom. Ito, katatapos lang nito. Mga green to. Ito, katatapos lang din ito. Pero baka magbigay na rin dito. Dalawang klase yung green na nandyan. Yung isa, mas dark yung kulay violet doon sa pinaka-lips niya. Tapos ito, kikis lang din to ng dendrobium orchids ko. Ayan, nagbulaklak na. Marami tong binigay na bulaklak na mga buds. Kaya lang, ito, tingnan nyo. Inunahan na naman ako ng ibon. Hindi pa bumubuka, kinain na. Kaya, nalate ako sa pagpapakita talaga sa inyo. Ito lang po yung nagtagal, yung hindi kinain ng ibon yung pinaka-buds niya. Hindi ko rin po alam yung ID nito. Pero sa mga nakakaalam po, please comment down below po sa nakakaalam ng ID nitong dendrobium orchids na to. Tapos, ito, isa to sa kinain ng mga suso na galing doon. Kinuha ko po doon at inilagay ko dito sa init para makarecover. Tingnan nyo yung dahon. Mukhang may violet din. Yung pikatip ng dahon. Kaya tsak na may violet yung bulaklak niyan. Tapos ito, galing to sa fish pond ni Mang Danis Organic Farm kasi binibigay niya lahat sa akin yung mga orchids doon na talagang namamatay na. Bali, ito lang yung kinuha ko na cane at saka itong isa na to. Tsaka yung mga cane na yung luma na yan. Ngayon, nagkaroon na ng bagong keikis at ayan, may dalawa na naman na bagong keikis. Yan o, mga nilalagay ko dyan yan. Yung mga keikis na hina-harvest ko dito sa mga mother plant ng orchids ko. Tapos, ito nga po, yung driftwood na galing sa San Ildefonso, yung bigay ng pinsan ni Sir Bernie. Kung natatandaan nyo, ito yung pinakamalaki na driftwood na nilagay ko nga dito. Nung kinapitan ko ng mga dendrobium orchids yan, may mga bulaklak na po yan. Tapos nawala, nalanta na. Ngayon, eto, nag-uumpisa na naman po sila na magbulaklak. Yan, eto. Ayan o, ang ganda o, tingnan nyo. Nilagyan ko na rin po to ng ID. Kasi, nahihirapan talaga ako na mag-ID. Kaya, naglagay na rin ako ng ID. Ang ID po niyan ay purple green, 3 leaves. Yan, ito po. Ito po si purple green, 3 leaves. Yan, sa susunod, i-discuss natin kung bakit 3 leaves yung mga bulaklak ng orchids. Tinatawag na 3 leaves yung mga bulaklak ng orchids. At ito po, yan, yung mga unang buds niya, kinain din ng ibon, tinuka ng ibon. Kaya ito po ay si Sonia Big White. Yan po yung ID niyan. Sonia Big White. Tapos, may mga siniksik ako dito, nakagaya doon sa may harapan ng grotto. Yan, mga mga keikis lang, na siniksik ko dyan sa mga butas ng puno. Dalawa yan eh. Ito yung isa. Tapos yan, tsak to, magbibigay na yan ng bulaklak. Marami rin na nagkaroon na ng mga bagong keikis na alam ko na magbibigay na sila ng bulaklak. Kahit hindi ganong naaarawan dito. At nalililiman kasi nitong mga puno na yan. At least, nagbigay pa rin sila ng bulaklak. Pero kung ito po ay full sun talaga, halos lahat na to, sinisigurado ko sa inyo na lahat na yan may bulaklak po na lalabas. Tapos ito ang isa sa
pinakaunang-una ko na Cattleya. Ito po ay native. Hindi pa to namumulaklak sa akin kasi nung unang binigay sa akin ito, chinap-chap ko agad. Ang mga Cattleya po ayaw nila ng laging chinachap-chap, laging nasasaktan. Kaya kailangan bago mag-propagate ng mga Cattleya, kailangan makita muna yung bulaklak. Kaya ito, dalawang hanging basket na yan. At ito po yung na-propagate ko na Brassavola na dosa. Ito po ay Cattleya at ito rin po ay Cattleya. Ito ang ID niyan, Chirac Canary. Maganda po yung bulaklak nito, parang yellow and brown. At yung Oncidium, meron din akong sanggumay dito. Ito po yung kulay white na sanggumay. Hindi po ito yung normal lang o common lang na sanggumay. Matagal na to sa akin pero hindi siya ganon kabilis lumago. Kaya po medyo mas pricey ito kaysa doon sa common lang na sanggumay. Pero yan, meron ng mga keikis na pwede kong i-propagate. Magpaparami muna ako nito dahil maganda yung bulaklak nito, kulay white. At eto, yung dalawang variety ko ng Dancing Ladies. Ito po ay yung native, nakagaya nung nandon na sa hanging basket. Ito yung native, bala ko nga na i-araw na para magbigay na siya ng bulaklak kasi talagang hindi to nakakatikim ng araw dito. Tapos ito nga po yung imported na Dancing Ladies, yung malalaki yung bulb niya. Ito po yung binili ko sa Golden Bloom, parang 2 years na to, parang birthday ko to, yung binigay ni Sir Bernie. Isang maliit na basket lang po ito nung binili ko sa halagang 500 pesos. Ngayon, nakapag-propa na po ako ng 3. Yan, ito pa yung isa ko na gusto kong paramihin kasi talaga kapag maraming bulaklak, talagang nakakatuwa itong mga Dancing Ladies na to. At ayan, may spike na, 2 yung binigay niya ngayon. Yan po yung aabangan natin na mga bulaklak ng Dancing Ladies. Pero ito, yung binigay niya rin sa akin na bulaklak dati. Parang itong taon lang din na to binigay yung bulaklak. Tapos meron akong 2 variety ng strap leaf banda. Yan, ito. Bali, ito yung mother plant nito. Kasi nung binili ko yan, nagkaroon siya ng keikis dito. Tapos hiniwalay ko to. Tapos ito, ayan, konti lang yung ugat nila ngayon. Kasi nung after 3 months ng pagkakabili ko, pinugutan ko po ng ugat yan. Pero dapat hindi. Kaya nga itong isa na to, ngayon pa lang po nakaka-recover. Yan o, ngayon pa lang siya nakaka-recover. Kaya hindi pala dapat na pinuputulan ng ugat yung mga strap leaf banda. Kaya po, ganyan ang itsura niyan. Talagang pinakialaman ko, pinutulan ko. Ang lagu-lagu kasi at ang haba-haba. Hindi ko alam kung saan sila isasabit sa sobrang haba ng mga ugat nila. Ayan, pero ito, nagbulaklak na to under my care. Yan, ito. Hindi ko tinanggal tong lumang spike na to para ipakita sa inyo na nagbulaklak na yan under my care. Tapos ito, yung nakakapit din sa MacArthur tree. Nagkabibigay lang niya ng bulaklak. Kaya tingnan nyo, green pa yung spike niya. Sa haba, oh. Ang haba. Kahit hindi siya naaarawan dito, nagbigay siya ng spike. Ang problema ko, talagang kinain po ng ibon lahat ng spike. Sa haba ng spike na yan, kinain lahat ng ibon yung mga buds nila. Hindi talaga ako tiniran kahit isa na para bumuka. Pero nagbulaklak na yan dati. Ito.
Tapos, eto, yung kulay yellow na unang-una rin na Dendrobium orchids ko na inalagaan. Yan, nung naaaraw to, nung nasa full sun ito, pakadami niyang magbigay ng spike itong variety na to, yellow. Nagpe-fade na lang po yung kulay niya dahil matagal na to dito. Mga kinain nga po ng ibon yung mga una na mga buds nila, kaya ganyan. Tapos ayan o, kinakain. Pag tinuka talaga ng ibon, kahit yung mga bulaklak nalalanta agad, tingnan nyo. Palanta na to. Ito madalang to magbigay ng keikis. Itong Dendrobium orchids na to, hindi ko lang alam kung kaya madalang siya magbigay ng keikis dahil hindi talaga siya totally na naaarawan. Pero ngayon nakita ko, meron siyang keikis dito. Ito, keikis na pala to, itong isa na to, kaya lang hindi nag-ugat. Ngayon pa lang nag-uugat. Kaya yan, bala ko ito, ilagay ko sa harapan ng grotto para mas mabilis lumaki. At maganda rin kasi to, mamulaklak, napaka dami rin na magbigay ng spike na parang si Indonesia Raya Red. Ayan po, naipakita ko na sa inyo yung update ko ng mga Dendrobium orchids na nandito sa may harapan ng aming bahay. At i-end ko na po itong aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.